Update sa epekto ng bagyong Isang at ang paghahanda sa binabantayang low pressure area ating tatalakayin kasama si Ginoong Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Magandang tanghali po, Sir Juni. Magandang tanghali at magandang tanghali sa ating listeners and viewers. Sir, ano po ang pinakahuling update ngayong matapos lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Isang? Ano po yung epekto ng habagat sa ngayon? Opo, yung pinagsamang epekto po nung sa habagat at saka yung nagdaang bagyong Isang. So far po, meron pa lang sa ngayon, meron pa tayong flooded areas dun sa BARM, dun sa Maguindanao del Sur at sa Maguindanao del Norte. Tatlong areas po ito doon. But yung mga ibang areas like in NCR, yung mga binha sa NCR, and kumbaga subside na po, humupa na po ang mga binahan areas na ito. In terms naman po kasi dun sa ating mga affected population, we have a total of 11,300 families na naapektuhan nung pinagsamang epekto nung habagat at saka ng these are in Regions 2, sa CAR, sa Region 5, Region 12 at saka sa BAR po. Sir, sa ilalim ng Blue Alert status ng NDRRMC, ano-ano po yung mga konkretong hakbang na agad nung isinagawa? Opo, nung bagyong Isang po, at saka nagtaas na po tayo ng alerto natin into Blue Alert status. Ibig sabihin po nito, naka-standby yung ating mga response agencies, yung mga preposition natin of resources, yung ating mga food packs, mga response equipment, hanggang po dun ito sa ating local level, hindi lang sa national, pati sa regional at saka local levels. Ang ibig din po sabihin nito, dahil nga po meron na namang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, hindi na po ibinaba yung Blue Alert status. So naka-standby pa rin po para dun sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan at saka ng ating mga komunidad. Dito pong ating mga response agencies. So sir, pwede niyo po bang ilarawan ang naging coordination ng OCD sa mga regional offices, lalo na po sa Region 2 at 3 na nag-ulat ng particular na pangangailangan gaya ng hygiene kits at family food packs? Siyempre, this is in coordination with the SWD and the LGU, right? Opo, Asek, ang ginagawa natin usually dito sa NDRRMC at saka sa IACC, bago pa man dumating itong mga bagyo or low pressure area po, nagsasagawa na tayo ng mga pre-disaster risk assessment and scenario building. So doon po sa pagpupulong na ito, kasama na yung ating mga regional offices, inaalam po natin saan na magiging track nitong weather disturbance, sino ang maapektuhan, ilang tao, and then saka po doon tinitingnan na yung mga anticipated needs natin, kaya nakaka-preposition na tayo. Ang DILG po, as you mentioned, NDILG, DSWD, NDOH, saka iba pa pong ahensya, kasama na natin dun sa pagpupulong na yon. So agad po na nakakapagka-preposition ng mga pangangailangan ito. Ang DSWD naman po natin, naka-coordinate din po hanggang sa local levels nila because nationwide naka-preposition na po itong ating mga family food packs. Ang OCD naman, yung mga hygiene kits. And then our local government units also, may mga sari-sariling preposition din po ng mga resources. So ganun po, kumbaga siya kabilis bago pa man dumating itong ating mga weather disturbance po. So sir, ano man yung kasalukuyang kalagayan ng mga pamilyang inilikas, particular na po sa Bicol at Bukidnon, paano po tiniyak ng OCD yung kanilang kaligtasan sa pagbabalik sa kanilang mga bahay? Opo, yung sa Bicol po, yung sa Bicol nakabalik na po ito sa pagtutulungan po ng OCD at saka ng ating regional DRRM councils kasama yung mga local government units So kumbaga nakabalik na po yung ating mga evacuees doon. Although sa ngayon po, if specifically we're talking about Bicol, kahapon po nagtaas ulit ng Blue Alert status ang Region 5 dahil nga po sa anticipation na this is today is the last day ng ating long weekend. So in anticipation po na maraming babiyahe, pabalik ng Maynila o pabalik ng Bicol, and then itong ating mga ports din po sa Bicol, like we have Batnog, it's sa Sorsogon. Kasi nga po ang anticipation is yung low pressure area baka nga po maging tropical depression. Although sabi naman ng Pag-asa this morning, it has a low chance na. But just the same po, pinag-iingat at saka nakaantabay yung ating mga DRRM councils and response agencies sa kung sakaling anumang pangangailangan po ng mga kababayan natin.
Mm. Sa NCR at sa Calabarzon na nakaranas ng pagbaha, paano po tiniyak ng OCD yung mabilis na clearing operations at ligtas na pagbabalik ng normal na aktibidad sa mga lugar na apektado ng bagyo lalo't bukas may pasok na? Opo, tama, since today is the last day of ng long weekend, yung ating pong mga response agencies, at saka mga local government agency po, or units, ay kumbaga nandun pa rin naka-standby, monitor, nag-ikot po dun sa mga areas na ito para nga po in preparation na rin for tomorrow's balik pasok at saka balik klase po ng ating mga kababayan. Sir Juni, ano na naman po yung mga agarang pangangailangan na natukoy ng OCD sa mga apektadong region at paano po ito natugunan sa kasagsagan ng bagyong Isang? Opo, so far po yung mga assistance na ibinigay po ng ating pamahalaan, both national, regional, and local, ay ito pong mga nag-evacuate natin, nag-preemptive evacuation. So, syempre po yung mga pagkain at saka pangangailangan po inside the evacuation centers, were prepositioned bago pa man. Kasama dyan pagkain, syempre, kung may mga kailangan ng damit at saka mga hygiene kits. Pati na rin po mga gamot from DOH, so nagpe-preposition ang ating DOH, even to the regional and local level. So, medyo maayos po yung koordinasyon dahil nakakapag-preposition, kumbaga standard operating procedure na nga po, since ang direktiba po sa atin ng Pangulo is really to be prepared na ng palagian po na hindi na kumbaga pagka may darating lang na mga ganitong bantang panganib. Kumusta naman po yung koordinasyon ng OCD sa mga lokal na pamahalaan hinggil naman sa binabantayang low pressure area na posibleng maging bagyo? Baka naman may mga kababayan tayo na nakauwi na sa kanilang mga bahay tapos dahil dito sa bagong LPA, kailangan nilang bumalik sa evacuation centers. Opo, sa pagpupulong po dun sa ating scenario building at saka PIDRA na isinagawa, kasama na natin yung DILG, nagpalabas na po ng direktiba ang DILG sa lahat ng LGUs, hindi lang po doon sa mga identified na pwedeng daanan ng LPA o kung maging bagyo, pero kumbaga halos lahat na po ng rehiyon yang ng direktiba ng DILG po at saka NDRRMC na ang paghahanda po ay dapat kumbaga naka-alerto lahat, naka-blue alert status, ibig sabihin standby lahat ng mga response agencies. And then yung ang DANR-MGB naman po, kasama rin natin, nagpalabas din po ng listahan ng mga barangay that are landslide and flood-prone area. Kaya kumbaga binabantayan din yung mga lugar na yon. Kaya ang pakiusap po natin sa mga kababayan natin na kumbaga maging alerto at saka makinig po dun sa mga local authorities natin kung ano yung sasabihin ng mga local authorities kung kinakailangan po lumikas or kung ano man po ang dapat gawin. Okay, sir, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa area na pwedeng tamaan itong LPA at posibleng maging bagyo. Opo, thank you, Ate Weng. Sa ating pong mga kababayan, ang lagi po natin binabanggit at sinasabi po ng ating Pangulo at saka ng ating NDRRMC po na tuloy-tuloy ang ating paghahanda, ang ating pong pagiging alerto at saka alisto po. Lagi pong makinig sa mga balita, tingnan po kung tama yung mga balitang nakakarating sa inyo at saka makinig po sa mga authorities natin para mas maging ligtas po tayo. Mas maganda na po na lumikas kung kinakailangan. Wag pong ipagsasawalang bahala po yung mga paghahanda at paglilikas na ito para po mas maging ligtas tayo palagi. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo.